Magandang umaga po sa bawat isa. And you're listening to Amen. Salamat po sa pribilehiyo na muli pong makapag-speak po sa inyo pong harapan. Tayo po tayong lahat as we read God's Word in Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Basahin na lang po natin yung verse number 17. Dahil nabasa po ng ating scripture reader, yung ating pong paksa sa umagang ito. Verse number 17, nandyan na po ba kayo? Say aloud, amen? Amen, amen. The Bible said, "Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked." This morning po, I want to focus po yung ating pag-aaral, this word po. And have need of nothing. Shall we pray for Father? Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa umagang ito, na hindi po ako ang makita, hindi ang sarili ko, Panginoon, ang may angat, bagos ang inyo pong banal na pangalan, Panginoon. Lord, kung wala ka po sa aming buhay, ay wala po kaming magagawa. Lord, this morning, bigyan niyo po kami ng kakayanang intindihin, kapangyarihan, Panginoon, upang maunawaan namin ang inyong salita. Patawad, Lord, sa aming kasalanan. He must increase, but I must decrease. We thank you. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated po. Mga tech team body, pabawas ako ng konti lang. Konting-konti lang. Check. Yan. Amen. Sa ating pong pag-aaral, ang title po is, We All Need God. Verse number 17, ito po yung ating pag-aaral na makikita natin dito, yung mga churches in Revelation at merong pong mga nakalagay dito na mga churches. Merong pong mga 7 churches, pero ang pinaka panahon po natin ngayon, yung tinatawag na Laodicea. The Laodicean is the contemporary church na kung saan makikita natin in verse number 17, na sinabi nila sa kanilang buhay, sinabi nila na hindi na nila kailangan yung Panginoon because ito yung mga bagay niyon. Meron silang kakayanan sa kanilang buhay. Sabi dito, verse number 17, "Because thou sayest, I am rich and increase with goods." Alam niyo po sa buhay natin, kapag tayo ay naisip natin na dahilan sa atin yung mga bagay na ito, yun yung time na sasabihin natin na that we don't need God sa ating buhay. Sometimes yung mga abilidad na meron tayo, yung talento na meron tayo, yung yaman na meron tayo, yung bagay na sa tingin natin, tayo yung dahilan, pero nakakalimutan natin na galing yun lahat sa Panginoon. The same thing dito sa paksa ng Revelation chapter 3, ay makikita natin the same attitude na meron ngayon at meron noon sa mga simbahan sa Laodicean. At makikita natin dito that they are looking for the building na maayos. Kaya sinasabi na, Lord, we don't need you kasi meron na kaming building na maayos. Lord, stable na yung tithes and offering namin. Meron na rin kaming mission support every week, every single service. Lord, meron na rin kaming big crowd. Lord, meron na rin kaming success. At sasabihin nila, Lord, we don't need you. This morning po, ang kailangan natin sa ating buhay, walang iba kundi yung Panginoon. Bakit po? Sa panahon po natin ngayon, yung mga tao, instead na lumapit sa Panginoon, ang ginagawa nila, lumalayo sila sa Panginoon. Kapag niyaya mo sila sa church, anong sasabihin nila, Pastor, kapag may time. Pero kung titingnan natin yung buhay nila at yung oras nila, napakaikli lamang. Ihintayin mo doon, makikita mo nakatambay. Tapos pagbalik mo uli ng kinahapunan, nakatambay pa rin. Yun ba yung sasabihin na, Pastor, busy ako eh. Wala akong time. Huwag mong hintayin, kapatid, sa mga nakapakinig at nagbabaliwala sa salita ng Panginoon na hindi nagbibigay ng oras sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na mawalan ka pa ng buhay bago mo sabihin magsisimba na ako. Nakakalungkot, pa-pray ka pa, pa-send ka pa ng prayer request. Tapos hindi ka naman makita sa simbahan. Bali wala din yung prayer request mong ganun, kaibigan. Kasi kung gusto mo talagang mapalapit sa Panginoon, talagang ilalapit mo yung sarili mo, hindi lang pag-pray niyo po ako, Pastor. Alam niyo po yung kailangan natin sa panahon ngayon, kailangan natin yung Panginoon. Young people, kailangan natin yung Panginoon. Mga young adult, mga men and women ng church na ito at sa bawat isa sa atin, anumang simbahan natin, kailangan natin yung Panginoon. Bakit? Kasi hindi natin alam yung nangyayari sa mundong ito eh. Tama po ba? Yung mga mundo ngayon kakaiba na. Yung mundo ngayon kakaiba na. Bakit?
Yung lalaki gusto maging babae, yung babae gusto maging lalaki. At nagagawa sila ng kanilang mga sariling grupo para sabihin, Lord, we don't need you. This morning, kailangan natin yung Panginoon. Kaya ang dahilan, kaya tayo ngayon nandito kasi kailangan natin yung Panginoon. Kung meron mang mga ibang alinlangan at meron kang dahilan, bakit ka napunta dito sa simbahan na ito, sabihin ko sa iyo, palitan mo yung prinsipyo na yan. Palitan mo yung gawain mo na yan. Palitan mo yung purpose mo, bakit ka nasa simbahan. Magsisimba ka, magsisimba tayo kasi kailangan natin yung Panginoon. Yan yung pinakapunot dulo ng lahat. Kung wala yung Panginoon, wala tayo. Wala tayong magagawa. Yung isda, kapag inalis yan sa tubig, mamamatay. Yung halaman, kapag inalis yan sa lupa, mamamatay. Tayo, kapag tayo ay lumayo sa Panginoon, mawawala tayo, mamamatay tayo. That's why we need God sa ating pong buhay. Amen? Kailangan po natin siya. At huwag nating sabihin, agaya ng mga tao sa Laodicean, na hindi na nila kailangan yung Panginoon. Kasi mayaman sila. Alam niyo po, sa panahon ngayon, mas maganda na hindi ganun kayamanan tayo. Hindi tayo kasing yaman ng kung sino mang mga mayayaman. Bakit? Kasi kapag mayaman ka sa panahon ngayon to, parang wala ka ng time sa Panginoon eh. Bakit? Kasi pag may business ka, aagawin na yung oras para sa Panginoon, yung araw para sa Panginoon. Anong nangyayari? Instead na magsimba ka ng linggo, inaatupag mo pa yung business mo. Tama? From Monday to Saturday, yun na yung oras mo para gawin mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Tapos Sunday na lang, hindi mo pa maibigay. Yun yung sinasabi ng aklat ng Exodus, remember the Sabbath day to keep it holy. Tapos hindi natin maibigay. Tapos sasabihin natin, Pastor, pag-pray mo po ako. Pastor, kailangan ko po ng tulong. Baka pwedeng mag-Bible study. Baka pwede mo naman kaming i-bless. Ano sa tingin nyo sa pastor, may kapangyarihan para iligtas kayo? Wala. Ang gawain ng isang pastor is to preach the gospel at ipangaral yung salita ng Panginoon at sabihin yung katotohanan. Kailangan natin ng Panginoon, mga kaibigan, mga kababayan, kailangan natin yung Panginoon. Bakit? Kasi nga sabi ng Bible, perilous time shall come. Sabi ng Bible, men shall be lovers of their own selves. Hindi na minamahal yung Panginoon. Merong isang verse in the Bible na sinabing, thou forget at nakalimutan na yung first love. Walang iba kundi yung Panginoon. This morning, we all need God sa ating pong buhay. Every day sa ating pong buhay, we need God. 2 Chronicles chapter 17, verse number 14. The Bible said, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Sa umagang ito, kailangan talaga natin yung Panginoon. Kailangan natin siya. Hindi lang sa araw na ito, bagkus everyday sa ating pong buhay. Members, kailangan natin yung Panginoon. Pastors, preacher, kailangan natin yung Panginoon. Sa bawat isa sa atin, kailangan natin ang Panginoon. Habang yung iba sinasabi, the food is essential, pero ang pinakapunot dulo, ang pinakamahalaga sa lahat, walang iba, kundi yung Panginoon. Today, I want to preach about something that we need. Number 1, dako po tayo sa ating pag-aaral. Number 1, we are in desperate need of revival. Kailangan po natin ng revival. Bakit? Kasi nga sa generation natin ngayon, yung tama ay ginagawang mali at yung mali ay ginagawang tama. Na okay na lang sa mga tao na palakpakan yung mga bakla na napapanood sa TV, okay na lang kasi kahit may mga joke lang doon, joke lang naman yun, pastor eh. Okay lang na yung mga Kristiyano nanonood ng TikTok ang sasabihin, nanonood lang, ganun din yun eh. Nakikipag-confirm ka rin sa kanila eh. Kung nanonood ka man o meron ka mang TikTok, ganun din yun eh. Pastor, parang galit kayo. Yes, galit kami sa TikTok. Bakit? Kasi kalaswaan yung nakikita doon. Even in the Facebook. Dati si Facebook, okay lang na mag-Facebook ka, scroll, picture lang. Pero ngayon makikita mo may mga reels, may mga video na kung saan ay hindi talaga katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Kailangan kasi natin ng revival sa ating buhay. Bakit? Pasamaan ng pasama ang mundong ito. Gaya ng in the Bible, gumagawa sila ng sarili nilang pangalan. Sabi ko nga nung mga nakaraang taon, yung mga tao na doon, gumagawa sila ng Tower of Babel because gumagawa sila ng kanilang sariling pangalan. Kaya hindi na nila naiisip na kailangan nila yung Panginoon. Sa atin ngayon, mapalad tayo kasi napapakinggan natin yung salita ng Panginoon. We all need God sa ating pong buhay. Yung mga ibang tao, pinapalakpakan pagdating ng abortion, pinapalakpakan yung mga anti-God, pinapalakpakan yung mga homosexual. Bakit? Tuwang-tuwa sila dun. Pastor, ang gaganda ng joke eh. Sige,
Gusto mo yung mga ganyang entertainment, lalo na ikaw ay Kristiyano, pumapalakpak ka sa mga ganyang gawain, merong katanungan sa buhay mo. Baka ang layo mo na sa Panginoon. Tuwang-tuwa kang nanonood sa mga ganyang mga filthy movies. Tapos magsisimba ka, sasabihin mo, ay Kristiyano. Yun ba yung sasabihin, Kristiyano, nakikita lang sa atin every Sunday? Yun ba yung sasabihin natin na tayo ay Kristiyano? Yung music na pinapakinggan natin, iba yung music na pinapakinggan natin outside the church at iba yung music na ipi-play natin inside the church. Kailangan po natin ng tinatawag na revival sa ating pong buhay. Letter A, sa ating pong buhay. Personally, sa atin. Bakit? 2 Timothy chapter 3 verse number 5, having a form of godliness but denying the power thereof, for such turn away. Pilit po natin kasing nilalayo yung ating sarili sa Panginoon. Kaya ang sasabihin natin, kapag meron tayong problema, Lord, ikaw yung may dahilan kung bakit ako merong problema. Hindi. Sarili mong kagustuhan yan. Ikaw yung naglalayo sa Panginoon. Matagal ka nang niyayaya sa church na sinabing magsimba ka every single service, pero yung ginagawa mo, mas inuuna mo yung trabaho mo, nakakalungkot mang isipin, pero sasabihin mo, ay hindi po ako makapagsimba kasi dahil sa work. Pero malaman-laman mo, nasa ibang galing ng ibang gabi, Sabado, nasa ibang trabaho, nasa bar, nasa ibang kalokohan na ginagawa, sasabihin, idadahilan kasi hindi ako makapagsimba. Wag mo na lang sabihin, 'di ba? Kasi alam din naman na alam, parang hindi mabubulgar ang katauhan mo sa Facebook Hindi mabubulgar yung katauhan mo pagdating sa My Day, Story, Reels, 'di ba? Makikita at makikita 'yan. Baka andaling ngayon, maging techie, maging masyado sa computer. Andali niyan, madaling magawa 'yan. Kaya sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, kailangan po natin ng tinatawag na revival sa ating pong buhay. Revival in ourselves. Kasi po merong pong kulang. Merong tinatawag na problema sa ating pong buhay. Ano 'yon? Jeremiah 17:9. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Sino may problema? Tayo. Bakit? Kasi nga, yung puso natin mandaraya. Bakit? Nagpapadaya din tayo sa Panginoon. Nagpapadaya tayo sa diablo kaya dinadaya din natin yung Panginoon. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit madaya mo yung katabi mo, yung kapitbahay mo, yung kapatiran mo, si brother, si sister, si pastor, madaya mo, pero hindi mo madadaya yung Panginoon. Ang kailangan natin, magkaroon ng revival mismo sa ating pong buhay. Sa bawat isa sa atin, gagawa tayo ng ministry, hindi dahil sa atin. Kailangan natin ng revival sa ating pong buhay. Naalala ko nung pumunta kami every year yun, nung hindi pa pandemic, pupunta kami sa Tagaytay. At merong pagkakataon sa buhay ko na pumunta kami ng camp meeting sa Tagaytay. At problemado ako spiritually. Meron akong tinatawag na panlalamig sa Panginoon. Alam niyo po, pumunta ako sa camp na yon. Punta kami mga Monday. Mahaba yun, Pastor Jonathan, di ba? 3 days, 4 days. So sabihin natin 1 week. Mahaba yung camp na yon. Alam niyo po, simula nung pumunta ako hanggang nakauwi kami dito, hindi man ako na-revive. Bakit? Sila ba may problema? Yung preacher, yung pastor ba may problema? Hindi. Ako mismo yung may problema. Kaya sa buhay natin, kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, hindi si pastor yung may problema. Tayo. Kapag lumabas tayo ng simbahan na ito at napakinggan natin yung salita ng Panginoon at hindi tayo nasaktan, nasa atin yung problema. Sa atin yung may kulang. Kailanman hindi nagkulang yung Panginoon sa buhay natin. Tayo mismo yung nagkulang. Kaya sa umagang ito, tignan natin, ano pa yung mga bagay na yun? Not only in ourselves, we need the revival. Ito pa, sa ating family. In our family. Bakit? Di ba nakakatuwang isipin nyo na bago kumain yung isang family, bago magsalo-salo sa pagkain, instead na picture o camera yung hawakan, wala mo nang gagalaw. Mga anak, sabihin ng magulang, ng nanay, ng tatay, wala mo nang gagalaw. Mananalangin muna tayo. Dati di ba ganun ang saya? Pero ngayon, iilan na lang yung mga family na gumagawa nun. Kahit sa mga Christian family, iilan na lang din yung mga gumagawa. Bakit? Wala nang tinatawag na revival sa family. Di ba dati ang saya-saya kapag magbabasa ng Bible, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si bunso, nagbabasa ng Bible, sabay-sabay, nag-aaral. Pero ngayon makikita mo pag nasa lamesa o nasa mang pwesto ng bahay, nakayuko at hawak si cellphone. Hindi na nag-uusap. Nakakalungkot pa doon, i-chat ng nanay si bunso para ibili lang, pero magkatabi lang sila. Nak, bili ka ng
pambilin pang ulam natin mamayang tanghali. Pagkita mo, nandyan lang pala si Bunso. Tamad na makipagkwentuhan, ayaw na makipag-communicate. Kaya minsan yung cellphone na yan, kapag ginamit natin sa mali, talagang merong danger merong talagang problema sa buhay natin Kaya sa family natin, kailangan natin ng revival sa ating family. Why? Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Paano tayo mapipilled kung hindi tayo nagbibigay ng time sa Panginoon? Kailangan natin magkaroon ng tinatawag na revival sa ating sarili, ourselves, letter B, in our family. Ito pa yung isa, letter C. Kailangan din natin magkaroon ng revival sa ating church. Bakit po? Kasi merong mga pumupunta, lalo ngayon sa kalagitnaan natin may mga pumupunta ngayon hindi para magsimba. Sorry sa iba, pero maaari ang pagpunta lang dito kasi merong patlak, merong lechon, merong pagkain. Nandyan yung narinig mo, adobong liempo. Sige, punta ka. Nakakalungkot isipin, ganun yung motibo mo para mag-church. Pero alam niyo po, sa ating simbahan, church, kailangan natin ng revival. Yung tipo na paggagawa tayo ng ministry, todo support talaga lahat. Yung tipong hindi magkasya sa sasakyan kapag gagawa ng ministry. Pero sa kabilang banda, sa outing lang puno yung sasakyan. Kapag gala lang puno yung sasakyan. Pero kapag ministry, may gagawin kami, Pastor. Salamat sa Panginoon, sa buhay ng mga tao kagabi, ng mga tumulong para sa mga upuan na yan. At yung iba talagang may ginawa naman. Pero yung iba talaga, sin lang Alam niyo po, inabot yung mga members, hindi ko po nililip up sila, pero sabihin ko po yung labor na ginawa nila para sa Panginoon. Hindi ko nasasabihin yung mga pangalan nila. Nabot yata ng 2:30 a.m. para tanggalin yung mga plastic wrap na mga inupuan natin ngayon dyan. Kung sino ka man, brother, sister, God bless you. At sa mga gustong pumunta noon kagabi, dahilan meron silang mga pamilya din, salamat din sa kanilang buhay. Amen? Paano kaya yung iba? Madami naman silang mag-aayos din Kala nga po namin, konti lang Konti lang yung tatanggalin. Una, isang gunting lang gamit namin. Maya-maya, 2 na. Maya-maya, 3 na. May gunting pa kayo? Sabi nung isa, may gunting ka pa? May gunting. Mamaya, hiraman na. Ang dami ng gunting, ang dami palang ang daming asikasuhin. Kahit maagang dumating yung mga upuan na yan kagabi, sabi 6:30, di pa rin para talaga aabot. Talagang laban, puyatan talaga mangyayari. Pero ang gusto ko pong sabihin doon, kapag sa ministry, gawa tayo para sa Panginoon. Hindi porket nandito si Pastor Odek, doon lang tayo gagawa. Hindi porket nandito si Pastor Ted, doon lang tayo gagawa. Sila ba yung nagligtas sa atin? Sila ba yung daan, katotohanan at ang buhay? Hindi. Yung Panginoon. Kaya sino yung dapat nating i-glorify? Walang iba kundi yung Panginoon. Yan yung sinasabi ng aklat ng Panginoon sa Mark. Sabi niyang gano'n, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Doon natin siya mapapurihan. Siya dapat yung ating papurihan. Alam niyo po, pag nag-glorify natin yung Panginoon, members, susunod yan si Pastor, matutuwa sa atin. Kasi hindi tayo nagiging men's pleaser. Sunod yan yung mga members. Gagayahin tayo ng mga members, kahit kahit pagod na sa trabaho, nag-work pa rin sa church, nandiyan pa rin sa ministry. Alam niyo po, yung ministry, hindi lang po ministry ng mga Bible student, ng mga preachers. Ministry po natin ito. Kahit hindi ka na mag-preach, sumama ka lang doon, mas malaking bagay na yun. Sa feeding, dati ang dami-dami natin sa feeding. Ngayon, iilan na lang. Dati, siksikan tayo sa sasakyan. Halos magkuha tayo ng 2 sasakyan. Pero ngayon, kamusta na? Ano na? Diba? Yung FB ni Atikat na pinapahiram sa atin, ngayon medyo maluwag na tayo. Lampas kalahati na lang. Kulang sa kalahati. Bakit? Nasanay na yung mga members na umaasa na lang sa mga tumatayo. Huwag nating sanayin yan. Kailangan natin magkaroon ng tinatawag na revival sa ating church, in ourselves, in our family, in our church. At huwag nating hayaan na maging church-goer na lang tayo sa simbahan na ito. Huwag nating hayaan yun. Nalalabas tayo at matatapos yung buong taon na naman natin, malapit na namang magtapos, na wala tayong nagawa sa Panginoon. Yan ba yung pangarap mo? Sabi ko sa Sunday School kanina sa mga young people, ano yung pangarap mo na gusto mong marating sa buhay mo? Members of this church, o asang members ka man ng simbahan,
Hayaan mo na lang ba yung sarili mo na maging isa kang churchgoer? Upo, darating, uupo, makikinig, aalis. Tapos balik uli ng Wednesday, tapos balik uli ng Sunday. Ganun na lang ba yung gagawin mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Tapos kung makapag-post ka sa Facebook, akala mo talagang ang daming-dami mong ginagawa. Hindi po tayo nag-uusap dito na paramihan ng gawa. Ang ibig ko pong sabihin dito, when it comes sa gawain ng Panginoon, dapat full support tayo. Hindi lang financial. Wag na rin tayo yung sa prayer kasi minsan sa group chat natin sa GC, ang daling pindutin yung prayer sign. Ang dali nun. Isang click mo lang, kunyari, nahalatang nabasa na, nakita na nag-pray ka. Madaling gawin yan eh. Pero yung iba kapag gumagawa ka para sa Panginoon. Kaya sa mga nakaligtaan na yung ministry, may pagkakataon pa. Pwede ka pang bumalik. Kailangan natin ng revival sa ating sarili, sa ating family, at sa ating church. Number 1, we are desperately in need of revival. Number 2, we're in desperate need of His presence. Alam niyo po bilang isang batang pastor, 2013 nung ako ay naligtas, hanggang ngayon, sa kabutihan ng Panginoon, sabi ko, Lord, hindi ako tatayo sa pulpito na ito nang wala ang iyong presensya. Lord, hindi ako mangangaral ng salita mo nang wala ng iyong presensya. Lord, hindi ako tatayo, hindi ako mag-share ng gospel nang wala ng iyong presensya. Bakit? Kasi sabi ng Bible in John 15 verse number 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Alam niyo, pag gagawa tayo ng ministry, hindi yun dahil sa atin. Young people, sa bawat isa, ladies, men, kung sino man tayo, hindi dahilan sa atin yon. Hindi dahilan yon kay pastor. Hindi dahilan yon kasi gumagawa tayo ng ministry. Nasasabihin natin sa ating sarili, kagaya ng mga taong nasa Laodicean, sasabihin nila, hindi na namin kailangan yung Panginoon. Kasi alam na namin, pastor, alam na namin, Panginoon, yung flow ng service. Aawit, uupo, magkamayan, may choir, service, kakain, tapos uuwi. Alam na namin, pastor, yung flow. Alam na rin namin yung ministry ng church. Monday, punta ng prison. Punta ka ng Tuesday ng ganito. Punta ka ng Wednesday ng ganyan. Thursday, Friday, Saturday. Alam na namin, pastor, hindi na namin kailangan yung Panginoon. Talaga ba? Paano kung sabihin sa'yo ng Panginoon? 1 minuto ka na lang. 30 seconds ka na lang. Sabihin pa rin ba natin, hindi natin kailangan yung Panginoon? Hey, kailangan po natin yung Panginoon sa ating pong buhay. Kailangan natin siya, lalong-lalo na ang kanya pong presensya. Paano po kaya yun? Natatayo tayo para sa Panginoon, tapos wala yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Isa po yun sa nakakalungkot. Ang ginagawa po natin yun, kapag wala yung presensya ng Panginoon sa buhay natin, parang wala tayong na-accomplish. Bakit? Kasi nga, layo natin sa Panginoon. Sabi ng verses, lukewarm, cold. Yan yung meron siya generation today. Kaya gusto ko sa buhay ko na makita ng nasa paligid ko na yung Panginoon ay kumikilos sa buhay ko at sasabihin nila, yan yung Panginoon yan. Merong Panginoon yan. Na kapag maglalakad ka pa lang, ang sasabihin ng mga tao, merong Panginoon yan. Sasakay ka pa lang ng sasakyan, may sasabihin nila, merong Panginoon yan. Kapag merong nag-aaway at dumaan, sasabihin, oops, wag na kayo mag-aaway, merong Panginoon yan sa buhay niyan. Nakakahiya sa kanila. Nakakahiya. Sasabihin, wag mo nang gawin yan. Nandyan si brother, nandyan si sister, nandyan yung young people na yan. Yung presensya ng Panginoon ay kailangan natin. Hindi yung presensya ng ibang bagay kasi mas takot tayo sa mga uy, nandiyan na si pastor, maglinis ka na, maho ka na ng dustpan, maho ka na ng bunot, maho ka na ng map. Diba? Takot tayo sa presensya ng ating pastor. Hindi ko sinasabi na wag tayong maging marespeto. Ang sinasabi ko doon, yung presensya ba ng Panginoon sa ating buhay sapagkat kailangan natin siya. Sa mga pastors, kailangan natin ng presensya ng Panginoon. Sa mga preachers, kailangan din natin. Sunday school teachers, kailangan din natin ng presensya ng Panginoon. Kasi kahit anong galing natin gumawa ng lesson, kahit anong galing natin gumawa ng outline, kung wala yung presensya ng Panginoon sa buhay natin, yung ginagawa natin ay wala. Kaya kailangan natin ng presensya ng Panginoon. We need God, we need His presence sa ating pong buhay. Revelations 3, verse number 17. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and
have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, and poor, and blind, and naked. The Laodicean church is telling that they are rich and increased with goods. Kaya sinasabi nila, Lord, hindi kita kailangan. Sa ating kaya, kailangan pa rin ba natin yung Panginoon? O patango-tango lang tayo ngayon. Yes, Pastor, kailangan namin. Paano kapag nasa sarili mong tahanan ka na? May iba ka nang ginagawa. Priority mo pa rin ba yung Panginoon? Sasabihin pa rin ba natin, Lord, kailangan kita? Nakakalungkot mang isipin, pero kapag problemado ka lang, problemado lang tayo, doon lang natin naiisip yung Panginoon. Pero kapag sagana yung buhay, sabi nga ng mga Bisaya, hayahay, wala nang tuhod na lumuluhod sa Panginoon, wala nang mata na umiiyak para sa Panginoon, wala nang kamay na tumutupi at nananalangin ng taimtim sa Panginoon. Sana meron pa rin ganyan at huwag tayong masanay na yung buhay natin ay maging komportable dahilan sa meron tayo sa ating pong buhay. Kaya yung kantang meron na aking napakinggan ay isa yun sa mga memorable song na hindi ko kailanman makakalimutan. Sabi ng kanta, ganito po, Lord, if your presence go not with me, I don't want to go. But if your spirit is not leading me, Lord, I need to know that you have placed me here. I do your will, your love I try to show. But if your presence go not with me, I don't want to go. Gagawa tayo sa buhay natin, mga members, mga church, Christian, na kailangan natin yung presensya ng Panginoon. Why? Walang magiging silbi yung buhay natin kapag wala yung Panginoon sa buhay natin. We need revival and we need His presence. And number 3 and the last, we need His power. We are in desperately need of His power. Bakit po? Sa buhay natin, kahit anong gawin, kahit yung mga choir na umawit dito, kahit magaling sila, kahit yung mga nag-special number dito, kahit anong gawin natin, kung wala din yung power ng Panginoon sa buhay natin, wala din tayong magagawa. Bakit? Sabi ng Bible, John chapter 1, verse number 12, But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Binigyan tayo ng power ng Panginoon. Hindi yung kapangyarihan na meron yung mga superpowers, pero yung power dito na binigay ng Panginoon to become the sons of God. Ang gusto ng Panginoon, ipakita sa atin yung tunay na siya. Pero nagiging hindi yung tunay kasi nga nililimitahan natin yung Panginoon. Na Lord, hanggang dito ka lang ha. Lord, hanggang dito na lang yung gusto kong gawin sa buhay ko ha. Lord, hanggang dito lang. Okay na maging Savior lang kita. Okay na yon. Hindi na kita kailangan maging Lord, Master ng aking buhay ha. Hanggang doon na lang kasi yung ginagawa natin. Kaya nalilimitahan yung power, yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Huwag natin gawin yan. Pagkos ang kailangan natin gawin. 1 John chapter 4, verse number 4. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Nabasa natin ito ngayon, 1 John 4:4. Tapos sasabihin natin, we don't need God. Ayan o, maliwanag. Greater is He that is in you than he that is in the world. Makapangyarihan yung Panginoon. Anytime pwede kanyang kuhaan ng buhay. Anytime pwede tayong mamatay. Maaari pag natulog tayo, mamatay tayo. O sa ating mga ginagawa, sa ating buhay, pwede tayong mawala. Kaya wag nating sasabihin that we don't need God. Kailangan po natin siya sa ating pong buhay. Bakit? Kasi we serve a living God, all-powerful God, Lord of Lords, King of Kings, na pinakita ng Panginoon. Hindi niya tayo binigo, tayo yung nagbigo sa Panginoon sa ating mga ginagawa. Romans chapter 12, second to the last verses, third to the last. Romans 12, 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye may present your body as a living sacrifice,
Wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa ating buhay, we need the power of God kung ipepresent natin yung ating sarili as a living sacrifice para sa Panginoon. Bakit? Kasi ang ine-expect sa atin ng Panginoon, na tayo ay gumawa ng kanyang gawain. Yun yung sinasabi ng aklat ng Matthew, go ye into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yan yung kailangan natin gawin. Christian, huwag tayong mag-remain na nakaupo lang tayo, na makikinig tayo at wala tayong gagawin sa buhay natin. We need the power of God sa buhay natin. Mark chapter 10, verse 46 to 52. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, ito yung kagandahan, si Bartimaeus yung ating pag-uusapan. Pastor, ipapower yung points natin, yung last points, bakit nandyan si Bartimaeus? Jump po tayo. Verse number 51. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou have? What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Si Bartimaeus, bulag ito. Hindi siya nakakakita. Sa buhay niya, hindi niya pa nasisilayan din yung Panginoon. Pero sabi niya sa kanyang buhay, Hey, son of David, God! Lord, I need you sa aking buhay. Kasi madilim yung buhay ko kapag wala ka. Sa buhay niya, sabi niya, Lord, I need you kasi hindi ako makakakilos kapag wala ka. Ganon din sana sa buhay natin. Every time may gagawin tayo ang sasabihin natin, Lord, I need you. Kagaya nung song na sinasabing, Lord, I need you. When the sea of life is calm, Oh Lord, I need you. Kailangan po natin siya sa ating buhay. Huwag natin, sasabihin ko sa inyo, ulitin ko po, huwag nating sasabihin na hindi natin kailangan. Kasi wala tayong magagawa kung wala din yung Panginoon. Kagaya ni Bartimaeus dito, bulag siya, hindi niya alam yung gagawin niya sa kanyang buhay. Kaya gumawa siya ng paraan, Lord, kailangan kitang makita, kailangan kong makita yung aking paningin upang masilayan ko ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Maaari kumakanta pa ito, pinagpatuloy niya pa yung kantang, Lord, I need you. Pinagpatuloy pa ni Bartimaeus kasi nga gusto niyang makita yung power ng Panginoon sa kanyang buhay. Verse 51, sabing ganon, God said, What will thou that I should do unto thee? May katanungan yung Panginoon. Paano kaya kapag tayo naman yung tinanong ng Panginoon at sasabihin sa atin, anong gusto mong gawin ko sa buhay mo? Anong gusto mong gawin ko sa buhay mo para magpatuloy ka? Sabihin ng Panginoon. Ano kayang isasagot na atin? Kagaya tayo ni Bartimaeus, Lord, bigyan mo ako ng paningin para mas lalo kong masilayan ng iyong kapangyarihan. Sana po ganyan yung ating maging sagot para sa Panginoon. Close po tayo sa Revelation chapter 3, verse number 20. Revelations 3:20. Sabi ng Bible, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. Merong pinto na dapat nating buksan, yung puso natin, buksan natin para sa Panginoon. Huwag ka nang magmatigas. Ilang taon ka nang nakapakinig ng salita ng Panginoon eh. Ilang taon mo nang napapakinggan, ilang taon ka nang tinatawag ng Panginoon, pero yung puso mo, yung pintuan ay sinasara mo at ayaw mong papasukin yung Panginoon sa buhay mo. Hindi mo makikita yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Ito pa yung huli, and will sup with Him. Nandyan yung fellowship ng Panginoon. Ang sarap nun, maka-fellowship natin yung Panginoon, nag-i-enjoy tayo. Na-enjoy natin kasi meron tayong revival sa ating buhay, sa ating family, sa ating church. Nararanasan natin at nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon at lalo na yung kapangyarihan ng Panginoon. Yan po yung kailangan natin. What will thou that I should do unto thee? Buksan po natin yung ating pong puso para sa Panginoon.
para maramdaman natin yung sinasabi ni Pastor, para maramdaman natin yung sinasabi ng Biblia. God wants to fellowship with you. So, paano yun? Close na po tayo. Kailangan ng tao na magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Balikan po natin yung ating title. We all need God. Ang katanungan, may kailangan ka pa ba? Yes, may kailangan ka pa. Kung may kailangan ka pa sa buhay mo, lalong-lalo na ang iyong Panginoon, bakit hindi ka lumuhod ngayon dito sa harap? Habang po tayo ay nakayuko at habang tayo po ay nakapikit, pwede mo pong gawin yan at makipag-ayos po tayo sa Panginoon. Lord, we need revival, Panginoon, sa aming pong umaga. Lord, kailangan po namin ng aming sarili na itama. Kailangan po namin gawin kung ano po yung nararapat. Revival sa aming pong puso. Lord, kailangan namin ng revival sa aming family sapagkat maraming family ngayon ay naghihiwalay dahilan sa tinatawag na kasalanan. Kailangan natin ng revival sa ating church. Kailangan natin ng presensya ng Panginoon. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Panginoon. Bakit hindi mo po subukang mag-step out sa upuan na yan? At manalangin at humingi ng tulong at makipag-ayos sa Panginoon. Kung yan po yung desire mo, lapit ka po sa Panginoon upang